Daw po ng Panginoon sa atin ay magtagumpay at gamitin. No? Kaya naman po yung ating text verse, sabi po sa ating text verse, sapagkat ang anak ng tao din naman ay hindi nabarito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So pagdating po sa paglilingkod, mga kapatid, isang perpektong halimbawa ang ipinakita po sa atin ng ating Panginoon. Tama po ba? No? Siya po yung Diyos na bumaba mula sa langit ng katawang tao at hindi para paglingkuran natin, kundi siya po mismo ang naglingkod para sa atin. Ano po? So, paano parang po siya naglingkod? Marami po siyang pinagaling na may sakit. Marami po siyang pinakain. Libo-libo po yung pinakain niya. Nangaral siya at higit sa lahat, mga kapatid, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Diba? Isang napakagandang paglilingkod ang ginawa ng Panginoon para sa ating buhay. At naniniwala ko, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ngayon na narito, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Tama po ba? Kiniklaim po ba natin ang bawat isa sa atin ay lingkod ng Panginoon? Amen. Salamat po, no? So kung tayo po ay lingkod ng Panginoon, ibig sabihin, meron po tayong ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kasi ang sabi po, ang meaning po ng servant o ng lingkod, meron siyang tungkulin na ginagawa. Di po natin masasabi na tayo isang lingkod kung wala naman po tayong ginagawa. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo po ay lingkod ng Panginoon at tayo ay naglilingkod sa Kanya. Po? So, kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya, hindi po ba natin nanaisip na maging isang mabuting lingkod para sa Kanya? Kagaya naman ng ginawa niya para sa atin, na siya'y naging halimbawa ng pagiging isang mabuting lingkod. Po. Kaya po, ang title po ay ng ating tema o ating mensahe ay pinamugatan ko po, Are we a good servant? Tayo ba ay mabuting lingkod sa harapan ng ating Panginoon? Po. So dapat po, mga kapatid, kung tayo lingkod ng Panginoon, dapat ini-aim po natin na maging mabuting lingkod ng ating Panginoon. Di po ba mas masarap na kapag tayo dumating na dun sa point na tayo haharap na sa ating Panginoon, tapos sasabihin niya sa atin, ikaw na mabuting lingkod ko, na nagtiis, na sa paglilingkod sa akin. Ito yung gantimpalang nakalaan para sa iyo. Di po ba napakasarap pakiramdam na marinig sa ating Panginoon? Kapag dumating na yung time na tayo haharap na sa Kanya. Di ba, napakasarap sa feeling na gano'n yung marinig natin? No? At napakahirap, mga kapatid, kung tayo haharap sa Panginoon, tapos pagdating natin sa langit, ay mahihiya tayo humarap sa Kanya, kasi alam natin na hindi tayo naging mabuting lingkod para sa Kanya. Di ba? So, alin po yung nais natin doon sa dalawa? Yung maging mabuting lingkod o yung lingkod lamang? Dapat both kailangan po natin na maging lingkod at the same time, step by step, ginagawa natin o sinisikap natin na maging isang mabuting lingkod. Tama mo ba? Alam niyo po, sa isang kumpanya, meron pong employee. Di po ba? And at the end of the year, meron pong tinatawag na best employee. Diba? So ano pong pinagkaiba ng dalawa? Yung empleyado o yung employee, siya po ay pumapasok at lumalabas sa tamang oras at naghihintay ng kanyang sahod. Tama po ba? Yung best employee, ginagawa po niya yung lahat para magampanan niya yung trabaho niya at even mag-extend siya ng oras, okay lang sa kanya. Diba? Kaya naman at the end of the year, nasiselect siya bilang isang best employee. At ganyan din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lang po tayo nag-i-aim na maglingkod, kundi ibinibigay natin yung the best natin para sa ating paglilingkod sa Kanya. Po. Andito na po tayo, naglilingkod na po tayo. Bakit hindi po natin naising gawin yung mabuting paglilingkod para sa ating Panginoon? Ano po? Sabi po, ang pagiging mabuting lingkod ng Diyos ay namumuhay na isang buhay
na nakatuon sa pagsunod sa mga turo ng Diyos, nagpapakita ng kababaang loob, at aktibong naglilingkod sa Kanya at maging sa iba ng may pagmamahal na inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sarili at patuloy na nagsusumikap na palalimin ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Po. Kaya ang unang puntos po natin, sabi, namumuhay na nakatuon sa pagsunod sa turo ng Diyos. Pag sinabi natin nakatuon, nakapokus tayo. Nakapokus tayo dun sa turo ng Diyos. At bilang isang likod ng Panginoon, dapat lang na ito yung makita sa buhay natin. Tama po ba? Paano tayo masasabing likod ng Diyos kung di naman tayo namumuhay ayon sa kanyang turo? Ayon sa kanyang mga utos? Diba ba? At bilang mga Kristiyano, napakahalaga na inaaral natin yung turo ng Panginoon, na alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, na alam natin kung ano yung utos ng Panginoon para sa atin, para tayo makapaglingkod sa Kanya. Tama po ba? At saan po natin makikita? Paano po natin malalaman yung kanyang mga turo? Paano po natin masusunod yung kanyang mga utos? Literal po ba niya sasabihin ito sa atin? Hindi po, mga kapatid. Ito po yung sumagitan ng kanyang salita. Wow. Eh, ang question, mga kapatid, gaano po ba natin binabasa ang Bible sa buhay natin? Wow. Gaano po tayo kadalas magbasa ng Biblia? O nagbabasa lang po tayo ng Biblia tuwing linggo? Dapat, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, meron po tayong regular na pagbabasa ng salita ng Panginoon. No? At sa ating pagbabasa, hindi lang po natin ito binabasa, kundi ito po'y inaaral natin, at yung ating natututunan, ito po'y ina-apply natin sa ating buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, kahit matapos natin yung Bibliang basahin, no? Kung wala tayong application, kung di na i-apply sa buhay natin, wala pong saysay yung pagbabasa natin. Po. Dapat binabasa natin siya, nauunawaan natin siya, at the same time, ang pinakamahalaga ay naipamumuhay natin kung ano yung natututunan natin kung sa binasa natin. Po. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sa buhay natin yung mga Kristiyano ay patuloy po tayong nagbabasa ng Biblia. Dahil dito po ay natututo tayo, nalalaman natin kung ano yung turo ng Panginoon, kung ano yung utos na para sa atin. Di po ba pag tayo nagtatrabaho, bago po tayo magtrabaho, naghihintay muna po tayo ng command ng mga leader natin, ng mga boss natin? Po, para alam natin kung ano yung gagawin natin. Po, napakahirap pong magtrabaho na papasok ko sa isang trabaho tapos hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Di po ba? Ako po, dati po, 12 years po akong nagtrabaho sa isang kumpanya sa ibang bansa. At every time po, every day, bago po kami pumasok sa trabaho, andun po yung shift connect meeting namin. No? At doon po ay nag-uusap yung mga station leader. Sa pong station leader noon, sinasabi po yung mga yung flow ng trabaho, ano yung material na gagamitin, ano yung production, gaano kadami yung quota, ilan na yung natapos. So yung sinasabi po sa akin, yung aking shift connect, o yung kapalitan ko sa trabaho, isa naman po sinasabi ko doon sa mga kasamahan kong operator, na ito yung dapat nilang gawin, ito yung dapat nilang matapos. So tayo bilang isang lingkod ng Panginoon, malalaman po natin yung mga bagay na dapat natin gawin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Diba? So kung binabasa po natin yung salita ng Panginoon regularly, so dito po natututo tayo at nalalaman po natin kung ano yung dapat natin ipumuhay sa bawat araw bilang isang mga lingkod niya. Diba? Nakukuha po ba natin? So, kaya napakahalaga, mga kapatid, yung regular na meron tayong pagbabasa ng salita ng Panginoon. No? Na hindi lamang natin siya binabasa, kundi patuloy itong na-apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At ito po yung nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. At kung ito yung nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, naniniwala ko, mga kapatid,
na nakabibigay lingkod tayo sa Panginoon, na nakapaglilingkod tayo sa Kanya ng isang mabuting paglilingkod sa Kanya. Diba? Then pangalawa po, ang sabi niya, kababaang loob. Diba? Meron po ba tayong kababaang loob? Sabi po, ang pagpapakumbaba ay palatandaan ng tunay na paglilingkod. Ito ang dapat maging ugali ng isang lingkod ng Diyos. Tayo po ba bilang mga lingkod ng Diyos, ito po ba yung ugali natin? Pero po tayong ugaling mapagpakumbaba. Sabi niya, humble before God. Maging humble tayo sa harapan ng Panginoon. Kapag po ba tayong nagkakamali, tayo po ba ay lumalapit sa Panginoon para magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa Kanya? Dapat po, ginagawa po natin to. Kapag po ba tayo nagkakamali at itinutuwid po tayo ng ating mga leaders sa church, tayo po ba ay nagpapatuwid? O napakahirap po sa atin natanggapin yung ating pagkakamali? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 23 verse 12 at sa Luke 14:11, sabi niya, ang sinong mga nagmamataas ay ibinababa, at ang sinong mga nagpapakababa ay siyang itinataas. No? So ito po yung mahalagang ugali ng isang Kristiyano, ng isang lingkod ng Panginoon. Yung magkaroon tayo ng ugali mapagpakumbaba. No? Na alam natin tanggapin yung kamalian natin, at even na andun tayo sa katwiran, dapat laging andun yung kababaang loob na meron tayo. Diba? Kasi meron sa atin po kasi mga tao, meron pong sinasabi na kung minsan, kahit nasa katwiran ka na, nawawala ka pa rin sa katwiran kasi hindi ka marunong magpakumbaba. Diba? Pero it doesn't mean po na kapag alam natin tama, ay hindi na tayo tatayo. Hindi na tayo mag-i-stand para doon sa tama, hindi po. Kahit ang Panginoon po, nung siya po yung naglingkod, siya po yung nag-stand pagdating sa tama. Diba? Ibig po sabihin ng Panginoon sa pagiging mapagpakumbaba na kapag dumarating yung point na alam natin na hindi na tayo magkakaintindihan, na hindi na tayo magkakaunawaan, tayo na lingkod ng Panginoon dapat mag-cool down tayo. At lumapit tayo sa Panginoon, itulog natin sa Panginoon kung sino man yung taong kausap natin, na ang Panginoon na ang mangusap sa Kanya at magpaalala ng kamalian na gawa niya para sa atin. So, dahil kung patuloy po tayong makikipag-diskusyon, wala po tayong pupuntahan. Wala pong pupuntahan yung pag-uusap natin. Kaya napakahalaga po na tayong mga lingkod ng Panginoon, lagi po tayong may kababaang loob. Lagi po tayong nagpapakumbaba. Diba? Alam niyo po si Haring David, siya po isang hari na, no? Nung siya po'y nagkasala, sino po ang ginamit ng Panginoon para i-rebuke siya? Di po ba si Propeta Nathan? Diba? Si Propeta Nathan ang nag-rebuke o ang nagtuwid kay Haring David ng pagkakamaling nagawa niya. Diba? Just imagine, isa siyang hari, tapos itutuwid lang siya ng isang propeta. Diba ba? Pero, pagkamat hari siya, si Haring David, siya po'y nagpakababa at tinanggap mo niya yung kanyang kamalian. Anong sabi ni Nathan sa kanya? Pinatawad ka na ng Panginoong Diyos, sabi sa kanya. No? So nawa, ganun din po tayo. No? Patuloy tayong magkaroon ng kababaang loob sa ating buhay. No? Gaya naman ng pinakita sa atin ng ating Panginoon. Sa buhay Diyos, siya'y hari ng mga hari, pero siya'y nagpakababa doon sa pinakamababang kalagayan. No? So ito po isang halimbawa para sa atin pagdating sa kababaang loob. No? Then pangatlo po, ang sabi po, aktibong naglilingkod sa Kanya at maging sa iba ng may pagmamahal. Tayo po ba ay aktibong naglilingkod sa ating Panginoon? O nagiging on and off tayo? On and off po ba tayo parang switch ng ilaw? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, na maglilingkod ako ngayon, and then sa next week, hindi muna. So, ganun po ba dapat yung paglilingkod na meron tayo?
Di po dapat yung paglilingkod natin ay patuloy. Hindi siya nag-i-stop. Lagi po siyang active. No po? Sabi po sa Romans chapter 12, verse 11, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kapag sinabi po natin mapaglingkod, ano po ibig sabihin nun? Most of the time, naglilingkod siya sa Panginoon. Mapaglingkod. No? Patuloy siyang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mapaglingkod eh. Ano po? At sabi niya sa taga-Roma, huwag maging tamad. No? Kung minsan po, sa buhay natin mga Kristiyano, kung minsan, yung paglilingkod po natin, kung minsan nakahaluan po ng katamaran. Tama po ba? Po. Ako po dati, ganyan po ako. Pagdating po sa paglilingkod, gusto ko Sunday lang. Po. Dati, ayoko po tumayo. Gusto ko nakaupo lang, nakikinig. Po. Ganyan po ako dati. Pag sinabihan po ako ng kapatid, pwede ka bang mag-speak sa prayer meeting? Ay hindi, marami akong ginagawa eh. Pero ang totoo, wala naman po akong ginagawa. Ayoko lang talaga. No? Pero ini-claim ko sa buhay ko na ako'y lingkod ng Panginoon. No? Kung minsan naman, nasabihin niya sa akin, kapatid, pwede ka ba mag-MC? Hindi, ano na lang. Wala kasi, di ako sanay. No? Kung minsan naman, mag-i-exhort. Kapatid, pwede ka ba mag-exhort ng love offering? Eh, wala kasi akong bakong na verse. Di mo agad sinabi. No? Pero kung regular po tayo nagbabasa ng Biblia, anytime, pwede po tayong mag-exhort. Anytime, pwede po tayong tumayo para sa ating Panginoon. Diba? Kaya ang nais ng Panginoon ay maging masipag tayo sa paglilingkod sa Kanya. Maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Kanya. Diba? Napakaraming gawain po ng Panginoon na pwede nating i-involve yung ating sarili. Diba? Merong music team, merong pulpit ministry, merong pang-ebanghelyo. Pero kung minsan, hindi natin nagagawa kasi tayo po ay kung minsan nilalamon tayo ng sarili nating laman na mas gusto nating gawin yung iba, mas gusto nating magpahinga kaysa sa ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Wow. Alam niyo po sa amin, kung minsan meron pong naririnig sa ibang kapatid na nais nilang maglingkod sa Panginoon. Sabi nila, Lord, patuloy mo akong gamitin sa iyong gawain. Pero kapag po dumarating yung time na tatawagin sila o magchat-chat sa group namin, meron tayong gawain sa patay. Meron tayong may lamay tayong pupuntahan, may gawain. Tapos titignan ko yung mga nagsabi na gustong maglingkod sa Panginoon, wala po sila. Wala po sila. Kesyo masakit yung katawan, kesyo pa uuwi lang. Pero ano po, pagka po tayo naglilingkod sa Panginoon, di po mga excuse yan. No? At tandaan po natin mga kapatid, kapag po tayo nagnais na maglingkod sa Panginoon, i-open po natin yung puso natin na nandun yung desire natin talagang maglingkod. Kasi kung sinasambit lang natin ng labi, pero wala sa puso natin, naniniwala ko mga kapatid, kahit yung linggo, kahit yung Sunday school lang, di mo maaatinan. Minsan, hindi ka magiging consistent. Pero kung ano yung desire ng puso mo na maglingkod sa Panginoon, no? Kahit may lagnat ka, pupuntahan mo yan. No? Kahit ano pa yung ginagawa mo, uunahin mo yan. No? Kasi andun yung puso mo eh. Andun yung puso mo sa paglilingkod. No? Kaya napakahalaga mga kapatid na maging active tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Po? Hindi yung active lang tayo tuwing linggo. No? Dito po ba, gaano po ba karami yung gawain ng Panginoon na
na nakaset. Meron pong prayer meeting, family devotion, care group, Sunday service. So, halos parehas lang po, no? Sa Bebe, ganun din po. Merong yung family devotion po namin, dalawa. Isa dun sa hipag ko na may sakit every Tuesday. And then, yung Wednesday, yung sa amin lahat, no? And then, yung prayer meeting, then yung Sunday service, no? So, yan po. At kung minsan, ako po talaga simula nung nag-decide ako na magpagamit sa Panginoon, gusto ko yung lahat ng gawain niya, ina-attinan ko. Kaya ako, meron po akong dalawang family devotion, isang YHK care group, tapos may prayer meeting, tapos may Sunday. So, 5 gawain ng Panginoon, no? At lagi ko pong nilalagay sa puso ko na itong 5 to, di ko maaari na palampasin. Po. Kasi itong sa mga gawain po ng Panginoon, no, na meron tayo, diyan po tayo lalong higit na natututo. Tama po ba? Sino po sa atin yung laging prayer meeting, bago po matapos yung kahiling ng panalangin, sinasabi niya, spiritual growth sa bawat isa? Madalas po natin naririnig yan, di po ba? Lagi po, kahit ako sinasabi ko yan. Tapos na yung mga kahiling ng panalangin ko, sinasabi ko, sige, spiritual growth and maturity sa bawat isa. Po. Pero ang question, mga kapatid, paano tayo lalagong Kristiyano kung hindi naman tayo active sa gawain ng Panginoon? Saan po tayo kukuha ng paglago? Po. Paano po natin mapapalago yung spiritual nating buhay kung hindi naman tayo umaatan ng care group, hindi naman tayo umaatan ng family devotion, wala tayo sa prayer meeting, bihira tayo umatay ng Sunday service? Saan po tayo kukuha ng paglagong espiritual? Ano po ba? Napakahalaga po ng mga gawain ng Panginoon para sa ating paglagong espiritual. Ang kailangan lang po natin ay maging active sa gawain ng Panginoon. Kung ito po talaga ang nais ng puso natin. Po. Then pang-apat po, ang sabi po, inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa kanyang sarili. Inuuna po ba natin ang kalooban ng Diyos? Ang Diyos po ba yung priority natin sa ating buhay? Siya po ba yung priority natin? Nakapag gumawa po tayo ng bucket list, siya po yung number 1. O siya po yung nandun sa number 2. Po, kung sinasambit po ng labi natin na ang priority natin ay ang ating Panginoon, lagi po siya nandun sa number 1. Tama po ba? Pero kung minsan, hindi po ganun kadali gumawa. Kung minsan tumarating mo sa situation na nagiging number 2 lang yung Panginoon. No? Kasi tinatalo tayo ng sarili nating nais. Tinatalo tayo ng sarili nating naman. No? Nasa halip na ang Panginoon ang maging laging number 1 sa buhay natin, o minsan nagiging number 2 lang siya. No? Sino po dito yung may mga trabaho? No? Wala, napakadami po, no? Hopefully, kapag po pumasok tayo at overloaded po tayo sa trabaho, sana po hindi natin magbalik yung gawain ng Panginoon kaysa sa magpahinga tayo. No? Kung ini-claim natin na ang ating Panginoon ay siyang number 1 sa buhay natin, sa yung priority natin. No? At kung minsan po, may mga sitwasyon na kung minsan, doon sa simpleng bagay lang na ipagpapalit natin ng Panginoon. No? Meron pong ganyan. Halimbawa, meron pong okasyon. Halimbawa, birthday ng tatay ko. No? Birthday ng tatay ko ngayon, 60 years old na siya eh. No? Natapat ng linggo. Asa ka na lang, hindi na muna ako mag-a-attend kasi maintindihan naman ako ng Panginoon eh.
Kasi birthday ng tatay ko. Tama po yun. Maiintindihan tayo ng Panginoon kasi wala namang po hindi maiintindihan ng Panginoon eh. No? Maiintindihan niya tayo. Tama po yun. No? Pero tayo po kaya iniintindi natin yung Panginoon. Sinasabi natin, priority natin ang Panginoon sa buhay natin. Siya yung number 1 sa lahat ng bagay. Ano po? Gaano pa kahaba yung gawain tuwing linggo? 2 hours? Gaano kahaba yung celebration ng birthday? No? Diba? Sandali lang po, di ba? No? Kung minsan naman, kapag may hilig ka sa adventure, kung minsan naman, sasabihin ka ng kaibigan mo, oh, meron tayong rides Saturday. Alis tayo dito, mga 6 ng hapon. Punta tayong Baguio. Balik natin, Sunday na lang 6. No? Eh ikaw, sabi kang mag-rides. Gusto mong mag-rides. No? Ikaw naman, isang lingkod ng Panginoon, sige, minsan lang naman to. No? Laging ganun po eh. Laging minsan lang. Lagi natin sinasabi, maintindihan naman ako ng Panginoon. Pero dapat hindi po ganun. No? Kung sinasabi natin, priority natin ng Panginoon, siya po talaga dapat yung unahin natin. No? Although meron excuses, dapat yung excuses natin ay nagiging valid. No? Siguro kung may nagnat ka, isang reason na hindi ka maka-attend, masama yung pakiramdam mo, talagang hindi mo kayang lumakad, o di kaya may sakit sa isang member ng pamilya mo. No? Yun po yung mga dahilan. No? Pero kung yung dahilan ay magra-rise ka lang, yung dahilan ay birthday lang, o yung dahilan ay merong kasalan sa kapitbahay mo, so siguro napakabago po ng dahilan yan. Para hindi natin ma-prioritize ang ating Panginoon. Ano po? Alam niyo po, madali po talagang sabihin eh. Pero ang kailangan po talaga na bawat isa sa atin ay yung application. No? Ano po? Yung application. Dati ganyan din po ako. Lagi ko rin po sinasabi, priority ko sa buhay ang Panginoon. Dumating pa nga po yung time na nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, kapag pinahintulot mong makaalis ako ulit, pinapangako mo, ikaw na yung lagi kong susundin. No? Ikaw na yung priority ko. Pero nung ako'y nakalipad na, nung ako'y nakaalis, wala na. No? Nakalimutan ko na ang Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi po niya nakakalimutan yung pangako niya sa atin. Kaya dapat lang na siya po yung priority natin sa ating buhay. Then, panglima po, dito po tayo magtatapos, sabi niya, patuloy na nagsusumikap na palalimin ang kaugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang mayayamang salita. So, kung patuloy po nating hinahangad na lumalim tayo sa ating Panginoon, o patuloy nating hinahangad na mas maging tawag dito, mahigpit yung relasyon natin sa ating Panginoon. Naniniwala ko mga kapatid, magiging isang mabuting lingkod tayo sa kanyang harapan. Sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin. No? So kapag po tayo nananalangin, hindi lamang po doon sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Ano? Naniniwala po ba kayo na yung lahat ng hinihingi niyo sa Panginoon ay alam po niya yan? Kasi all-knowing God po ang ating Panginoon. Alam po niya yung lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay. Kaya yung pinapanalangin natin sa Kanya, hindi mo pa mga sinasabi, alam na niya. No? Ang nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang panalangin na tayo po ay nakikipag-usap sa Kanya. Yung tinatawag nilang intimacy prayer. No? Na parang andun yung closeness natin sa Panginoon kapag tayo nananalangin sa Kanya. Meron po ba tayong ganong prayer? Bago po tayo matulog o even pagkagising natin sa umaga. Na mananalangin tayo, Lord,
Salamat po dahil iniligtas mo ako. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo ko ng kaunawaan. Turuan mo ako sa buong maghapon. Ikaw ang mangusap sa aking buhay. Lord, bigyan mo ako ng pusong mapaglingkod para maibalik ko sa iyo yung bagay na pinagkaloob mo sa akin. Meron po ba tayo ganyan? Yung parang nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Kasi, kung minsan kasi yung prayer natin, nung po ako hindi ganong